Breaking news! Isang hindi pangkaraniwang operasyong militar ang kasalukuyang isinasagawa ng Estados Unidos. Noong ika-16 ng Hunyo, hindi bababa sa 32 tanker aircraft ang sabay-sabay na lumipad mula sa mga base militar ng Amerika patungong Europa. Tumigil ang mga ito sa mga pangunahing base sa rehiyong karaniwang ginagamit para sa mga operation sa gitnang silangan. Bagamat hindi pa ibinubunyag sa publiko ang tunay na layunin ng misyong ito, malinaw na hindi ito isang simpleng military exercise. Sa dami ng tanker planes na lumipad, tinatayang kaya nitong suportahan ang higit sa 200 combat aircraft na sabay-sabay gagamitin sa isang malawakang operasyon. Kasabay nito, kinansela ng USS Nimitz Carrier Strike Group ang nakatakdang port call sa Vietnam. Sa halip, iniwan nito ang South China Sea at tumungo sa gitnang silangan upang sumanib sa iba pang aircraft carriers na naroon na. Karaniwang indication ito ng paghahanda para sa isang seryosong kampanya ng mga airstrike. Kung sakaling aktibong susuportahan ng Amerika ang opensiba ng Israel, ang mga tanker planes at aircraft carriers na ito ang posibleng maging pangunahing haligi ng operasyon. Posible ring direktang makilahok ang Amerika sa digmaan kung hindi pa man sila aktibong kalahok ngayon. Unti-unti nang naririnig ang tambol ng digmaan. Sa panig naman ng politika, patuloy ang panghihimok ni Prime Minister Benjamin Netanyahu kay dating Pangulong Donald Trump na makisangkot sa digmaan laban sa Iran. At tila napapayag na ito. Kamakailan, nanawagan si Netanyahu ng walang kondisyong pagsuko mula sa Iran, kasabay ng pahayag na alam na ng United States intelligence community ang kinaroroonan ng Supreme Leader ng Iran. Gayunman, hindi pa umano ito kabilang sa mga target. Kumalat ang balitang ito sa maraming media outlets, ngunit kakaunti ang nagtutok sa mas mahalagang tanong, sino ang posibleng pumalit sa liderato ng Iran sakaling mawala ang kasalukuyang pinuno? Dito pumapasok ang isang halos limot na kwento. Si Reza Pahlavi, ang prinsipe ng dating monarkiya ng Iran na kasalukuyang nasa exile, ay nanawagan sa mga pwersang pansiguridad ng bansa na talikuran ang kasalukuyang rehimeng namumuno at suportahan ang isang malawakang pag-aalsa ng mamamayan. Isang makasaysayang hakbang ito. Sa napakaraming taon, kulang ang organisadong oposisyon sa Iran kaya at nabibigo ang mga kilusang protesta. Ngunit sa pagpasok ng isang figura tulad ni Pahlavi bilang potensyal na pinuno ng oposisyon, nagkakaroon ng bagong sigla ang panawagan para sa pagbabago. Sa kabila nito, kakaunti lamang ang media outlets, karamihan mula sa kanan ang nag-ulat sa kaganapang ito. Habang nag-aalab ang tensyon sa politika, sunod-sunod din ang mga airstrike ng Israel. Ngunit ayon sa satellite imagery, bagamat malalakas ang mga ito, hindi sapat upang tuluyang mapinsala ang kabuuang nuclear capability ng Iran. Sa Natanz, isa sa mga pangunahing pasilidad para sa uranium enrichment, nasira ang ilang gusali at nasawi ang mahigit 100 top scientists. Isa sa mga napinsalang gusali ay ginagamit sa paggawa ng weapons-grade uranium metal, isang mahalagang sangkap sa paggawa ng nuclear weapons. Tinatayang aabuti ng 1 taon bago ito maibalik sa normal na operasyon. Ngunit nananatili pa rin ang tunay na problema, ang Fordo Fuel Enrichment Plant, isang pasilidad na nakabaon sa ilalim ng bundok malapit sa lungsod ng Qom. Napalibutan ito ng makakapal na reinforced concrete at pinaniniwala ang hindi kayang wasakin ng kahit anong bomba na kasalukuyang nasa arsenal ng Israel. Itinayo ito ng palihim at unang natuklasan ng publiko noong 2009. Simula noon, naging sentro ito ng international na negosasyon para pigilan ang Iran sa paggawa ng armas nuklear. At hindi lang Fordo ang problema. Sa katimugang bahagi ng Natanz, isang mas bagong pasilidad, ang itinatayo ang tinatawag na Pickaxe Mountain Plant. Ayon sa mga ulat, mas malalim, mas matibay at mas lihim ito kaysa sa Fordo. May 4 na tunnel entrance at mas malawak na underground chambers para sa mga aktibidad. Hindi pinapayagan ng Iran ang mga inspektor mula sa International Atomic Energy Agency na suriin ang lugar, kaya karamihan ng impormasyon tungkol dito ay nagmumula lamang sa leaked documents at open source analysis. Kung sakaling desisyonan ng Iran na ituloy ang paggawa ng nuclear weapon habang sila ay under attack, malamang sa Pickaxe Mountain Plant nila ito gawin.
Hindi basta-basta kayang pasukin ng ordinaryong bomba ang mga pasilidad na ito. Ang GBU-28 bunker buster bombs mula sa Amerika ay kayang tumagos ng 6 na metrong konkretong pader pero kulang pa rin ito. Tanging ang GBU-57 massive ordnance penetrator ang may kakayahang sirain ang mga underground facility na ito. May timbang itong higit 13,000 kilo at kayang tumagos ng halos 61 metro ng konkretong pader. Ngunit ang bomba na ito ay eksklusibong ginagamit lamang ng United States Air Force gamit ang B-2 stealth bombers na wala sa arsenal ng Israel. Sa madaling salita, kung ang layunin ay tuluyang sirain ang buong nuclear infrastructure ng Iran, kabilang ang Natanz, Fordo at Pickaxe, tanging Amerika lang ang may kakayahan. At kung sakali mang isakatuparan ang ganitong misyon, hindi sapat ang airstrikes. Kailangan ding magsagawa ng Special Forces ground operations upang siguraduhin ang ganap na pagkawasak ng mga target. Nasa Europa ngayon ang karamihan sa mga United States tanker aircraft nakalapag sa mga base sa Spain at Germany tulad ng Moron Air Base, isang lugar na kadalasang ginagamit bilang refueling station ng mga B-2 bombers. Sa pamamagitan nito, nabubuo na ang tinatawag na Air Corridor, isang sistema ng sunod-sunod na air refueling operations upang masuportahan ang isang tuloy-tuloy at matagalang air assault campaign. Ang fleet ng 32 tanker aircraft ay may kapasidad na panatilihing nasa ere ang mahigit 200 combat jets ng sabay-sabay, isang kakayahang hindi kakailanganin kung walang malawakang opensiba na binabalak. Dalawa ang posibilidad. Una, direktang umatake ang Amerika sa Iran. O ikalawa, nagbibigay lamang ito ng suporta sa pamamagitan ng air refueling para sa mga Israeli jets na lalampas sa Iraq at Syria upang magdala ng mas maraming bomba. Sa bando Amerika, mas ligtas ang pangatid. Kapag nakumpleto na ang setup, maaari nang isagawa ng Israel ang Dahia Doctrine, isang controversial na estratehiya kung saan ginagamit ang sobrang lakas ng puwersa, kabilang ang pambobomba sa mga infrastruktura ng sibilyan upang takutin ang populasyon. Nakuha ang pangalan nito mula sa suburb ng Dahia sa Beirut na binomba ng matindi noong 2006 Lebanon War. Iyon sa dating Israeli General Gadi Eisenkot, kapag may rocket na pinaputok mula sa isang baryo, ang buong baryo ay nagiging target. Balak ipatupad ng Israel ang doktrinang ito sa Tehran. Dahil dito napansin na ang malawakang paglikas ng mga sibilyan mula sa Tehran. Ayon sa mga eksperto, labag sa international law ang Dahia Doctrine. Nilalabag nito ang mga prinsipyo ng Geneva Convention tulad ng pagkakaiba ng sibilyan at militar, proportionality, at pagbabawal sa collective punishment. Ngunit sa mundo ng digmaan, kadalasan ang may kapangyarihan ang siyang nagtatakda ng batas. Sa loob ng halos 40 taon, ito ang digmaang unti-unting hinubog ng tensyon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. At tila narito na tayo sa punto ng pagsabog. Alam ng Iran na posibleng sumali na ang Amerika sa opensiba. Kaya at inilagay na nila ang kanilang mga hypersonic missiles sa mga underground bunker na hindi kayang abutin ng mga bomba ng Israel. Hindi ito para sa simpleng ganti. Ang mga missile ito ay may tiyak na layunin, targetin ang mga critical na base military ng Amerika sa rehiyon. Kabilang dito ang mga base sa Cyprus gaya ng Rafah Kotiri at Andreas Papandreou Air Base, King Aludaid Air Base sa Qatar at iba pang base sa Iraq, Kuwait, United Arab Emirates, Jordan at Saudi Arabia. Pati na rin ang mga carrier strike groups ng United States. Sa Red Sea at Eastern Mediterranean ay posibleng maging target. Lalo na kung lalagyan ng Iran ng dirty bomb o radioactive materials ang kanilang mga missile, magiging malawak ang pinsala at dami ng posibleng biktima. Sa problema sa huli, malinaw ang isang bagay. Kung sumiklab ang digmaang ito ng lubusan, hindi ito magtatapos sa simpleng salpukan ng puwersa. Maraming buhay ang masasakripisyo. At tulad ng isang propesya, ang huling umatake sa mga base ng Amerika ay nasaksihan ang pagputok ng isang portable sun.